Hindi para sa mahihinang sikmura ang negosyong minana ng pamilya Velasquez. Mula sa kanilang lolo na isa ring embalsamador, nakilala kong ikatlong henerasyon ng pamilya embalsamador dito nga sa Guagua, Pampanga. Ano ba ang sakripisyo para mabigyan ng dignidad ang mga huling sandali ng mga namayapa? Parehong licensed embalmer ang magkapatid na Paulo at Patrick. Si Paulo, 8 taong gulang noong sumubok sa paghahanap buhay para sa mga patay. At si Patrick, bunsong kapatid ni Paulo, 7 taon nung nagsimulang mag-assist sa negosyo nila. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa morgue ng pamilya Velasquez kung saan nga mag-e-embalsa muna po si Paulo at si Patrick. Contrary po doon sa paniniwala ng iba, hindi po natin binibiyak yung mga patay. Hindi po natin tinatanggalan na naman loob. So para po kami mga doktor din. Usually, gaano katagal mag-embalm? Yung buong proseso? Kapag po halimbawa yung patay is di naman po ganong kalakihan, normally what? 40? 40 to 1 hour. Gusto nila maging kamukha nila yung buhay siya. Oo, yung mga ganun. Paano mo i-restore? Re-restore naman puti, please lang. Tapos may bilin po sila sa makeup na gagamitin niya. Dapat yung kulay pink yung ay magkulay pula yung lipstick, yung mga ganun. Meron pa dyan, nagpapa-habol nila sila ng pera sa patay. Before namin nilagay sa taol, meron nagpapaipit dyan ng 500, 1,000. Ano yung mga pinaka-emotional na cases nyo? Merong isang family, na-aksidente sila kasi mag-grocery sila para dun sa pauwi. Paglapag niya, hindi niya alam, nakaburol na lahat ng kausap niya. Yung mga biktima ng krimen, which is nung, I think last year or 2 ba yun, yung may nirip na bata. So kahit galit na galit kami at gusto namin, siyempre, we have to be calm and make sure that we're emotionally balanced for the sake of the family. Minsan, kapag anak mo nandito, lola ko for example, last year, hindi ka makaiyak kasi you have to do your job eh. That's the hardest thing for us. Tsaka na kami iiyak pag libing na kasi tapos na yung trabaho. Pero kayo, naniniwala kayo na yung kaluluwa ng bangkay ay nandyan pa habang nag-e-embalsa mo kayo? Minsan po, yung mga bangkay po na pumasok na albularyo or may mga mangkukulam, mga ganun, meron po silang mga spirits na naka-attach. Siguro may mga pintong bumubukas, may umuungol, akala mo may tumatawag na minsan babae, minsan lalaki. Pero may instance naman na ganito yung nangyari. From the hospital, ang sabi ng doctor sa Manila, on your way home, buhay pa po may heartbeat pa pala yung patay. Ang inassume nung anak niya na patay siya, en route dito sa amin. Dinaretso dito, instead na ibalik sa hospital. Nabuhay siya sa bahay for 2 weeks pa. May mga pagkakataon din daw na nagiging charity case ang kanilang ginagawa. May namatay na taong grasa, yung mga munisipyo dito. Ano yung mga walang family? Kami, unclaimed. Yung mga unclaimed, ina-embalm namin yung mga ina-unclaimed, binibihisan namin. Paano yung mga cases na HIV? Wala po tayong discrimination doon, we still embalm. But there are cases like for example, yung rabies. Yan. Rabies, meningococcemia, SARS, yellow fever, African fever, mad cow, yung mga ganun po, hepatitis B and C. Yun po, ang directive sa atin ng Department of Health is diretso na po sa crematory or sa cemetery. So our job is to make sure that we will help the family ease their grieving and magiging peaceful yung kanilang pag-goodbye doon sa kanilang mahal sa buhay. Ako si Nikki De Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado.